Napakaganda itong natuklasan ng hindi Yamashita Treasure Hunter. Mga hunter ng ibon sa kabundukan may natuklasan at sila mismo ang nagsabi na baka raw may sikreto ang lugar na ito. Anong klase itong kanilang natuklasan? Atin pong ibabahagi sa inyo ang maiksing video na ito at ating pag-uusapan kung ano ang pwedeng nariyan, ano ang sikreto ng kanila pong natuklasan na dambuhalang Yamashita Treasure Marker. Ang gara po ng bato na to. Nakapatong na siya, no? Ay, may ano? May alay. Ayun, no? May atang. Oo, may atang. Tingnan natin. Dito, may atang. Ayun, no? Sa ilalim. Ang galing. Ayun, tolo. May nag-atang. Naiwan ni Jun Bilog. Naiwan tol na Jun Bilog. Oh. Niyatang. Ang ganda nga lang. Ang gara ng bato na to. Kakaiba. Kakaiba na. Nagkaya mo ba akong yakit dyan? Ay, huwag na. Dito na lang. Woo! Sige. Ganda oh. Ano to, linumin na natin? Naiwan ni Jean Bilog. Kompleto na, no? Kakaiba sa lahat ng bato na to. Hindi kaya ito yung tinuturo ng bato na to. Parang nguso kasi siya. Tinuturo yung lugar na yun. Doon. Oo. Ang ganda. Tara. Ha. Sarap. Ang sarap sa bundok. Bad trip, kainis. Ang sarap. Ang galing, kakaiba itong bato na to. Ano kahit may ginto rito, ano? Magandang araw po sa inyong lahat, mayong adlaw sa inyong tanan diha sa Kabisayaan ug Kamindanawan. Naimbag na aldaw kada kayo amin mga kakabsat tayo na mga Ilocano. May na adlaw gid sa inyo tanan dira sa Bacolod kag Iloilo sa aton mga kauturan ng mga Ilonggo. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. No Luzon, Visayas, Mindanao hanggang Sabah, tayo na naman po ay magbabalik sa isa na naman pong nakakamangha na napakagandang topic na atin pong ibabahagi sa inyo. Tungkol po ito sa Yamashita Treasure Hunting. At ito nga po, ang pag-uusapan natin ay tungkol po dito sa isang video, no? Magbibigay tayo ng analyze. Ito pong kanilang natuklasan na hindi inaasahan. Ito pong napakalaking bato na mukhang animal character ng Yamashita Treasure sign, no? Sign, tanda, palatandaan ng kayamanan na naibaon sa kabundukan. Hindi po ito nila inaasahang madiskubre sapagkat sila po ay mga hunter ng mga ibon lamang. Hindi po sila Yamashita Treasure Hunter. Ito nga po ang ating pag-uusapan ngayon. I-analyze natin ito kung ano ito. Pero bago yan, tayo po muna ay magpapasalamat sa lahat po ng ating mga subscribers, buzzers, haters, no, sa patuloy po ninyong pagsuporta, panonood po sa aking mga videos. Sa hindi pa po nakapag-subscribe, pakipindot na lamang po ang subscribe button sa ibaba at ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod kong i-upload. At pakifollow na rin po ang aking Facebook page, no, Yusup Yamato.
So diretso po tayo, no? Tayo na naman po ay magbabalik upang magbabahagi na naman po ng mga kaunting kaalaman, idea tungkol po sa Yamashita treasure hunting, no? Ito nga ay ang nadiskubre, no, isang video ng isa po sa ating kababayan nasa kabundukan. At sa atin pong makikita, no, ito pong kanilang nadiskubre ay posibleng isa ito po sa palatandaan ng Yamashita treasure, no? Bakit natin nasabi ito? Bakit natin nasabi na ito ay tanda, no, sign ng Yamashita treasure na hindi naman tayo sigurado? Ang purma, no, ng batong ito ay halatang ginawa ng tao o nagawa ng kamay, no, nagalaw ng kamay ng tao. So sa atin pong paningin, no, kapag tiningnan natin itong mga bato o bato na kanila pong natuklasan o naibidyo na naipasa sa atin, ay nagmukha itong may disenyo, may kaparihas ang itsura sa napakalaking pagong, no? Pagong kasi may likod siya, then may ulo. Pagkatapos mayroon din siyang parang liig sa ilalim. At sa gilid, ang ulo at ang katawan may disenyo na halatang na-carve, no, ng mga kamay ng tao. Yan po ay isang tanda na kung saan ito ay ginalaw ng tao o gawa lang ito, man-made. Napakaraming mga man-made rocks, no, mga batong kinurti, hinugis ng mga Japanese Imperial Army na pagong, no? Pagong. Ano ba ang kahulugan ng pagong? Direkta kasi yan, eh. Pag sinabing pagong, creek treasures. Creek treasures, Yamashita treasure, na ibinaon sa may creek, hindi lalayo sa creek. Either mismong sa creek kung saan dumadaloy ang tubig o kapag umulan doon pumupunta ang tubig, no? At ang recovery operation nga niyan, sinabi na natin mismong sa creek or sa gilid ng creek, no? Left and right. Hindi lang nag-iisa yan. Ang Yamashita treasure ay hindi laging nag-iisa, no? Hindi lang isa ang nakabaon na kayamanan. Madalas, no, isa, dalawa, tatlo o mahigit pa ang nakapalibot sa lugar sa kabundukan, no? Hindi nila pinag-isa lahat ng mga creek na maliliit, lahat ng mga sapa na maliliit, no, na may dumadaloy na tubig, mga ubog, mga water spring na posible nilang paglagyan ay kanila po itong lalagyan, sapagkat hindi nga nila pwedeng pag-isahin, sapagkat kapag nakuha ang isa, kapag pinag-isa nila ay ubos na, no? Wala na silang babalikan. So kapag may makita tayong isa, may isa pa o may marami pa, sapagkat para silang nagtanim ng mais or palay, no? Hindi nila pinag-isa. Lahat ng source of water, lahat ng nilalabasan ng tubig, lahat ng may tubig ay possible na mayroong Yamashita treasure. At iba-iba ang kanilang mga nilalagay na mga sign markers, iba-iba ang kanilang mga nilagay na animal characters, no? Mayroong mga isda, palaka, no, pagong, mga ahas, no, ulo ng mga kung ano-anong hayop, no, at marami pang iba, no, na kanila pong naisip na pwedeng iukit sa bato, or ang mga bato kinurti nilang mga dambuhalang pagong or mga dambuhalang pawikan, dambuhalang mga hayop na related, no, doon sa kanilang ibinaon, no, may kaugnayan sa kanilang ibinaon
na kayamanan sa kabundukan. So, straight to the hook, no, na ito po ay dambuhalang pagong. No, agree ba kayo? Sa mga hindi mag-agree, pwede po kayo mag-comment sa ibaba. At ang dambuhalang pagong ay nagsasabing Yamashita Treasure arrow pointer, kung saan siya nakaharap. At ang hinaharap niya yung parang bundok, no? Kung ano yung disenyo ng kanyang itsura na parang nakakarve. Yung bundok na kanyang tinitingnan ay kaparihas din ang itsura sa kanyang design, sa kanyang katawan. No? Yun po ang ibig niyang sabihin, na yung kanyang hinaharap, yung kanyang tinutumbok na bundok ay kaparihas sa kanyang design, na parang ganun ang disenyo. At yung tinutumbok niya sa ulo niya, sa kabila, ay may creek. At posibleng nandoon ang kayamanan. Gold bars yan, mga ka-treasure hunter. Halo-halo. Depende sa mga marker sign na makikita doon. Doon malapit sa creek na kanyang itinuturo. At creek treasures, no? Ibig sabihin noon, creek treasures. Hindi lang nag-iisang creek doon. Maaaring yung kanyang hinaharap, may malaking sapa, din maraming creek yun. At posibleng na-divide ito, ang Yamashita Treasure, sa mga creek. So doon maghahanap ng Yamashita Treasure sa mga creek, no? Kung saan nakaturo yung ulo ng dambuhalang pagong na kanila pong nakita, no? Doon sa sign markers, wala doon ang Yamashita Treasure. Yung kanyang tinitingnan, yung kanyang tinitingala, yung pinipoint niya, yung kapariha sa design ng itsura ng kanyang katawan, nandoon ang Yamashita Treasure na kanyang tinutukoy. So maliwanag na yung lugar na yan ay may mga sikreto. Mayroong nakatagong Yamashita Treasure. At posibleng makakakita pa siya ng mga duplicate, no? Mga kaparihas na mga pagong doon sa lugar na tinuturo niya. Marami pa doong inilalagay ng mga pagong sa ilalim, nakabaon, at mayroon ding nakalitaw na nagdi-design o may design na nagtuturo sa lokasyon ng pinagbabaunan. May mga kasama itong hugis puso, for sure, no? At triangles, pyramid, sapagkat ito po ay kabilang sa tinatawag na the mountain treasures o mga kayamanang naibaon sa kabundukan. Hindi lang ito nag-iisa, madami po ito mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang Sabah, no? Maaring madami ang design ng mga ganitong klase na dambuhalang turtle o pagong, na kung saan idinisenyo ng mga Japanese Imperial Army bilang tanda sa kanilang itinagong kayamanan sa kabundukan po ng Pilipinas. So napakalinaw po ang ating pagbabahagi. Sana po ay naintindihan ng atin pong mga kababayan na nanonood na mahilig sa Yamashita Treasure Hunting. At sa disagree, no, sa mga kababayan natin na may maidagdag na alam ang disenyong mga ganito, pwede po kayong magdagdag ng inyo pong komento, sa inyo pong pananaw, kung ano po ang mga ibig sabihin din ng mga ganito sa inyo pong nalalaman. So ayon din po sa inyong nalalaman. Kung tayo po ay mayroong pagkakamali, no? Hindi naman kasi tayo perpekto, tayo po ay humihingi sa inyo ng paumanhin. Sapagkat tayo po ay hindi perpekto, tayo po ay tao lamang na likas na nagkakamali. So hanggang dito na lamang po, hanggang susunod, no? Ito po ang inyong ka-treasure hunter, no? Nagsasabing kapag tayo po ay naghahanap, tiyak na tayo ay makakahanap.